Ezekiel 22, verse 30. The Bible says, "And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none." Standing in the gap, a call to the men of the church. Of course, when I say the men, it means all the members. But primarily, tayo ng mga lalaki ang namumuno, ang nangunguna sa pagtindig. Sabi ng Panginoon, naghanap ako ng mga kalalakihan na pwedeng tumayo doon sa gap. Doon sa isang breach, doon sa isang hedge, sa isang lugar na kumbaga ay pwedeng pumasok ang kaaway. Naghanap ako ng lalaki para hindi ko yan sirain, hindi ko wasakin ang bayan ng Israel. So ang konteksto nito ay ang bansang Israel, papasukin na ng Panginoon, ng judgment, at naghahanap siya ng kahit isa lang na lalaki. Doon sa panahon ni Lot, ang sabi ni Abraham, kung mayroong 20, kung mayroong 10, kung mayroong 5, kaso iisa lang, ang just man. Pero ito, panahon ni Ezekiel, naghanap siya ng kahit isa lang, I found none. Purihin ng Panginoon Diyos sa ating church. I believe we have plenty of men who will stand in the gap. Doon na lang sa early bago mag-umpisa ang prayer meeting, no? Ay pag ako lang mag-isa, ako lahat yun. Pero purihin ng Diyos, hindi ako mag-isa. Meron laging isa na pinoprovide ng Panginoon who stands in the gap. And pagka tayo nag-a-assign, no? Pag may pangangailangan ng ating church, at sinasabi ko, sige, ikaw mamuno, ay walang tumatanggi, purihin ng Panginoon. Walang nagsasabing, ayoko niyan, pastor. Di ko kaya yan. Siyempre, alam natin na lahat tayo walang kakayanan. Panginoon lang ang may kakayanan. Pero papalakasin tayo ng Panginoon eh. Kaya, it's our time, no, na pagka tayo na-assign, by God's grace, walang urungan. Stand in the gap. And make it possible. If you think it is impossible para sa iyong buhay, make it possible. Because our time is short. Konti na lang. Konti na lang ang panahon. Kitang-kita na natin, sabi nga ng kanta, redemption, look up for redemption, your redemption, draw it nigh. So this happened in the nation of Israel because God is about to destroy the whole nation. God is about to disperse the country. Ang tawag nga nila ron ay yung diaspora, na kung saan kung saan dadalhin ang mga mga Hudyo. Meron sa Babylon, meron sa Persia, meron sa kung saan lugar. Sa Asia, sa Europe. So, nagkaroon ulit sila ng going back. No? 1948 ay bumalik sila sa kanilang bayan. From all over the world. From Ethiopia, India, Russia, and even from Philippines. Praise God. Alam nyo, siguro alam nyo na, no, na meron tayong special circle sa Israel. Meron tayong Philippine place there. Dahil tayo ay tumulong nung walang masuungan
ang mga Hudyo at gusto na silang ubusin. Even Amerika, tinanggihan yung barko. Kaya napunta dito. Buti na lang, si Manuel L. Quezon ay pumayag. Kaya yan ay part ng history natin. At kaya, siguro, yung iba sa atin may dugong Israel. No? Tingnan nyo yung inyong genes. Tingnan nyo na lang muna yung ilong. Pagka medyo matangos-tangos ang ilong yan, baka meron kang, tingnan mo sa DNA mo, baka mga pagdating ng mga 1948, may kalululuhan ka pala na Hudyo. No? Nung panahon ng lola ko, masama ang Hudyo. Hudyo ka. Lait yun. Ngayon, mabango na. Sabi ng verse na Psalm 122, no? Blessed is he who prays for the peace of Jerusalem. Kaya nagtataka yung mga Palestinian and all the liberals, nagtataka sila, bakit kayong mga Baptist? Bakit kayong mga fundamentalist? Bakit kayong mga Christians? Mahal nyo ang Israel. Ano ba ginawa ng Israel sa inyo? Hindi ba alam na dinuduraan ng mga traditional Orthodox Jews ang mga Christians? Pag nagbabahagi ng gospel, pag binabanggit ang pangalang Jesus, galit sila. Oo nga. Pero sinabi kasi ng Bible namin Blessed is the man who prays for the peace of Jerusalem. Blessed are they that love thee. So what can we do? Yan ang sinasabi ng ating aklat. Kaya kahit ano pa yung, it's not the Jew, it's not the person, it's the people of God. So what does God want from us who are men of the church? If this pertains to Israel, how can we apply this to ourselves? We are not God's chosen nation. Merong mga gumagamit ng mga applicable lang sa Israel, ginagamit nila sa Pilipinas. Kagaya ng verse na, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins. So, para sa Pilipinas ba yan? Para sa Israel yan. Pero of course, applicable sa atin yung if you as a people, if you as Filipinos will humble yourselves and pray and turn from your wicked ways, then our prayers will be heard as Christians, as people of God in Christ Jesus. We are not the people of God through Abraham, Isaac, and Jacob, through Moses, through David. Wala tayong kanalaman dun. At ngayon, ang panahon ng church, hindi sinusukat yan. Hindi first-class Christian porket ikaw ay may dugong Israel. Diyan nagumpisa yung mga Judaizers. Nagkiklaim sila na kami ay mas Kristiyano kasi kami ay tuli at kami ay sumusunod. Yung pagkain namin pure. Kaya kayong mga hentil, second-class Christian kayo. Kaya nakarating yan sa Council of Jerusalem, nag-inquire, paano ba to? Parang tinatrato kaming second-class Christians. Dahil hindi kami mga Jews. And they ruled na, no, there is no burden for the Gentiles. Tayo nga ng mga Jews, hindi natin na perfect yan. Ibabigay pa natin sa mga Gentiles yung burden na yan na hindi nga natin natupad. So, tigilan na yan. Kaya tayo ngayon, pwede tayong kumain ng mga bawal sa Hudyo. Pwede kayong kumain ng lechon. No? Kala ko matutupad yung aking pangarap na may magdadala ng lechon na surprise noong anniversary. Wala Kala ko may mababurden Cake. At least meron cake. Salamat sa mga nagdala ng cake. At saka ng yung bibingka. No? So,
Tingnan natin, one of these days, baka merong mag-surprise. Baka merong biglang pinagpala ng Panginoon na malaking amount masyado, na barya na lang yung 17,000 na lechon. So what does God want from men of the church? Kasi pag in-apply natin to sa atin as a church, God seeks for a man, at least one, who does not want to be a part of the broken system of churches. Dumadaing ngayon, of course, alam natin na hindi naman tamang church ang Pentecostal. Pero dumadaing ngayon yung Rhema Church ni Kenneth Hagin. Dahil yung kanyang anak ay guilty of so many corruptions. Supposed to be yun ang magmamana ng napakalaking church at napakalaking worldwide influence. Si Kenneth Hagin, maraming halos tinitingnan siya as the apostle of apostles for today sa Pentecostal circle. Bagsak ang kanilang kalooban mag-asawa dahil yung anak nila ay hindi nakapigil sa kanyang fleshliness. Ganon din naman nangyari kay Joel Osteen, yung anak niya. 45,000 uma-attend every Sunday. Imagine that. Pinagkakasya nila rin sa auditorium na Texas Football Stadium. 45,000 capacity. Napupuno nila yun. Yung kilala niyo si Joel Osteen. At yung anak niya, dahil 60 na siguro yan si Joel Osteen, meron siyang anak na yun na wala na iba. Ino-ordain niya na ikaw na. So pinagpipreach niya na. Kaso, ayaw. Hindi niya feel. Mas gusto niya gumawa music. Gusto niya art. Buti na lang hindi siya corrupt. Ewan ko kung may iba pang istorya, pero ang alam ko, ayaw niya. Hindi niya feel yung positive mental attitude every Sunday. Sipin mo yun, yung 45,000 na katao na ikaw ang magiging pinuno. Worldwide influence, books, rights. And once you have not proven your worth, it's all gone. And ganun din yung maraming mga Baptist. No? Ganyan din ang mga istorya. So, dito sa ating church, sabi nga, wala naman tayong pakialam dyan sa mga worldwide church na yan. And well, that is just an example na dito sa ating church, God seeks for a man, at least one, who does not want to be a part of the broken system of this world. God seeks for a man who will make up the hedge and stand in the gap so that God will not destroy our church. Every church, because tao lang tayo, ang talagang pupuntahan natin ay by natural way of man, destruction. We have an example of 7 churches in Asia. 5, 2 lang ang natirang matinu-tinu pa. Yung 5 ay puro warning na at sabi, repent. Pagkatapos, nakita na natin na yung ating mother church sa California, Hayward, nabenta na yung building, wala nang umaattend eh. No? Sipin mo yun. Mother church natin na napakatibay sa doctrine, sa practice, sa history, sa Amerika, at pumunta rito sa Pilipinas si Pastor Crawford para ikalat ang truth about the sovereignty of God. At maraming
missionary Baptist na umalis sa Arminianism, umalis sa free will doctrine, at naniwala sa kanya, sa kanyang tinuturo, na yun ang tinuturo din natin hanggang ngayon. Tamang authority, na wala nang umattend. See? So, yan lagi ang worry at fear ng isang pastor, ng isang congregation, na maaring very triumphant yung anniversary, 120 umattend, pagdating ng next Sunday, may a-attend kaya? Because you are only as good as until God blesses you. When God stops the blessing, wala na a-attend yan. Or maybe magpapatuloy kayo pero hindi na kayo totoo. Mayroong mga ganyan. So because of the broken system, ang Israel nagpatuloy, nagsasacrifice, parehong music, pero anong sabi ng Panginoon? I will no longer hear the sound of your viols. Yung music nyo, ayoko nang pakinggan. Naririndi na ako sa music. Stop the offerings. Stop the sacrifices. I will no longer smell. Kasi ang picture binibigay sa atin ng accepted sacrifice ay God had a sweet-smelling savor. Arising out of the sacrifice, there is a sweet-smelling savor. Parang tayo, no? Ting mapapadaan tayo sa kalsada na may nagba-barbecue, uy, gusto mong huminto. Diba? Ganun ba kayo? So yung huminto, para bumili muna. Kaya lang, pag naiisip mo, matagal pa kasi may mga nakapila, diretso ka na. Tapos parang gusto mong bumili ng barbecuehan na lang. At bumili ka na lang sa SM ng ready, nakatusok na. Tapos sa bahay ka na lang magba-barbecue. Ayun, naisip ko yun. Ewan ko sa inyo, no? Kasi normal akong tao. Pag nakakaamoy ako ng usok ng barbecue, gusto ko bumili. So, ang Panginoon, yan ang naging description na natutuwa siya sa worship service. Sumisinghot siya at then he is blessed by the people. Pero dumating ang panahon, sabi niya, stop the sacrifice, I will no longer smell in your sacrifices, in your burnt offerings. I will no longer hear the sound of your viols. Kita niyo? Even your prayers are abomination. Isipin mo yun? Tindi, no? Pagka wala nang totoo sa worship service, wala nang lalaki na nanindigan, kahit yung panalangin nyo, karumal-dumal. Habang nananalangin ka, lalo ako nadidiri sa inyo. Isipin mo yun. Dumarating sa panahon na ganun. Kaya kailangan natin ng naninindigan. Kailangan natin i-maintain na tayo ay nasa katotohanan. Dapat tama ang music natin. Dapat tama ang doctrine natin. Dapat tama ang practice natin. Dapat tama ang pag-ibig natin sa isa't isa. Hindi fake. Yan ang pinakamatindi, no? Yung fake na pag-ibig. Fake na ngiti. Kailangan mong ngumiti kasi Baptist Church ito eh. Kaya minsan nung pinapakanta kami ng aming pastor dati, pag nakakita siya, puro na kasi mangot na yung mga members. O sige, let's sing together. You can smile. You can smile when you can say a word. You can smile. Okay, this time, don't mention smile. Just smile. You can. When you can say a word, you can. Oh, smile
with your partner beside you. Napipilitan ka ngayong ngumiti. Nagkataon yung katabi mo hindi mo kasundo. Yon. So, may gap pala kayo. So, yun ang minsan napupwersa. Alisin natin yan, mga kapatid. Gawin nating totoo ang ating mga ngiti, ang ating pag-ibig, at i-maintain natin ang ating doktrina. At kung meron mang gap, anong gagawin natin? Repair the gap. At kung hindi mo kaya i-repair, na kayong dalawa lang, then look for a man who will stand in the gap. That is applying the verse. Hanap ka ng tulay. No? Sabi dito, man. Ewan ko lang kung okay ang babae na magtulay. Siguro okay. Minsan kasi, hindi okay. Pero, nasa sa atin na yun. No? Kailangan natin matured. Kailangan natin ay yung mapipili natin na magtulay sa atin ay matured. Brad, sis, pwede bang mamagitan ka sa amin kasi nagkaroon kami ng gap? So, kailangan marunong ka mamili kasi baka lalo lumala yung gap. Imbis na magkaroon kayo ng healing, lalo kayong magkagalit. At madamay pa yung iba. Depende yan sa diskarte ng matured. Okay? Kailangan natin ng mga matured who will stand in the gap. Pag wala na tayo mapili rito na tutulay, delikado tayo. Na? Tuloy-tuloy na. Na tayo masisira. Kasi wala na mamagitan. Isipin mo na lang yung senaryo na pipili. Brad, sis, pwede ba mamagitan ka sa amin kasi may gap kami? Ay, ayoko makialam dyan. Ako, delikado yan. Si ano, ay, ako. Kayo na lang. Isipin mo yun kung may ganun. Sobrang tindi. Diba? At immature yung nilapitan mo. So that is the problem in the old times, in the time of Ezekiel, and it could be a problem in churches. Kaya merong gap at kaya nasisira ang church. There is a broken system and wala nang tumindig na mga tao. Kaya ayun, nabenta yung property, naghiwa-hiwala yung mga members, nasira, ang daming nag-walk out, dahil walang tumindig to break, to repair the gap. Today, the enemy, our God, actually, laging dalawa no? Ang Panginoon Diyos natin, di ba pag tayo nagkakaroon ng gap, tas nasisira tayo, sasabihin, ay sinira ng kaaway. Pero actually, ang Panginoon, ang sumisira ng isang church na hindi na katotohanan ang pinipreach. Paano niya sinisira? Ginagamit niya yung kaaway. So, sometimes, kailangan mag-isip din tayo. No? Sasabihin natin, sinira ni Satanas yung church na yan. Bakit sinira? Ba't pinayagan ng Panginoon? Church na yun. Diba? Dapat, church ng Panginoon yan, hindi papayag ang Panginoon na sirain ni Satanas. Sino ba mas makapangyarihan? Ang Diyos. Church of God yan. Why will He allow Satan to interfere? Because it's time to destroy the church. Because there is no more a man who stands in the gap. Kanya-kanya na eh. It's time that this church is destroyed.
So, yun ang nangyayari. Minsan, sabi, gusto talaga ni Satanas. Nangyari sa amin niya, may namatay yung anak ng pastor. Nung namatay yung anak ng pastor, God wants to destroy this church. And Satan wants to destroy this church. And he destroyed us. He wants to destroy us by killing my son. Yun ang statement. Nakialam si Satanas sa church. Well, tapos sasabihin, kinuha na siya ng Panginoon. Di ba kontra? Ano ba talaga? Kinuha na siya ng Panginoon dahil gusto na siyang manahimik at iba na ang mag-take over o sinira ni Satanas yung gawain. So, kailangan alam natin how God works in the church and in our lives. So the gap, maraming klase yan, mga kapatid. Sometimes it is in our church, pero sometimes it can be in our home. There might be a gap between the husband and the wife. See to it na wag magpatuloy. Pag nagkaroon ka ng gap, sabi nga ng Bible, let not the sun go down upon your anger or your wrath. Huwag mo nang pabayaan na pabukas mo yan. Mag-sorry ka na bago lumubog ang araw o bago sumikat ang araw. Kung ayaw nyo mag-sorry nung isa, ikaw na mauna. Kahit mag-isip ka na mag-construct ka na ng anong klaseng sorry sentence gagawin mo. Kung meron kayong gap. Huwag pabayaan na magtagal yan. Dahil, mag-aano yan, mahihinog. Tapos, pag nahinog na yan, mahirap palala na yan. No? Mahalata na yan ng mga tao, mga anak mo, or ng mga tao na nakapaligid sa iyo, sa inyong sambahayan. Pagkatapos, hindi na kayo sabay kumain. Doon nag-umpisa yan eh. Tama ba? Yung mag-asawa, pwede naman magsabay kumain, pero hindi magsasabay. Sige, mauna ka na. Busog pa ako. Pero, ang totoo, gutom na siya. Kaya ayaw niya na makasabay. May gap eh. Ako kahit busog ako, pag sinabi ni Luz, kain na. Kakain ako ulit. Kahit busog. Kaya ito na nangyari sa tiyan ko. No? Kasalanan niya yan. So, kailangan walang gap between brother and sister. Meron ako sister nasa Amerika. No? At sabi niya, I love you. Happy Father's Day, I love you. Ang inisip ko, sana, makita ko siya na uma-attend dito sa church. That would be the best expression of love. At sabi ko, sige, I love you. Sige. Tinesting ko kung talagang love niya ako. Gumawa ako ng AI ng yung mukha ko, kamukha ng tatay namin. Sabi ko, tingnan mo, kamukha ako ng tatay natin. Sabi niya, hindi. Hindi niya ata ako love eh. Ano palagay mo, Kay? Kasi kamukha naman talaga ako ng tatay ko eh. Hindi daw. Okay. Sige, love ako nun. Naniwala ako dun. So, there's a gap between father and child. Yan, pasalamat ako sa Panginoon. Wala kaming gap ni Keisha. Wala kaming gap ni Michael. Wala kaming gap ni Lawrence. Asan na si Lawrence? Lawrence, lumabas ka dyan at wala tayong gap. Baka magka-gap tayo pagka andyan ka sa loob. Okay?
Wala kaming gap ng aking apo. Ayan. Si Catherine, si Margo. Labas mo si Margo. Baka magkagap kami mamaya niyan. Pag hindi yan. Sabi ko, dito kayo eh. Dito. Dito kayo. Nagpipreach ako eh. Diyan kayo sa loob. Mamagitan ka sa amin mamaya, Mami. Okay, so there should be no gap between the father and the child because that will destroy the family. There should be no gap in spiritual leadership of the father. Minsan, nene-neglect ng isang tatay, kala niya yung magpo-provide siya, okay na yun, tapos na ang trabaho niya. No. There should be a spiritual leadership. No. Yun ang talagang being the head. Spiritual. Kaya ka nilagay ng Panginoon dyan, hindi lang para mag-provide. Hindi lang para sundin ng sundin o mag-submit yung asawa mo sa'yo at mga anak mo. Kaya ka nilagay dyan, tatay, parang Father's Day message na to, no? Kaya ka nilagay dyan, to be the high priest of your home. Ano nangyari pagka inabandona ng isang ama ang spirituality ng pamilya? At pinaubaya sa iba, pinaubaya sa nanay, pinaubaya sa school, pinaubaya sa pastor. Ano mangyayari? Ayun. Nangyari sa Tacloban. Di ba? Walang leadership eh. Ang importante lang sa tatay, nagtatrabaho siya, pinapakain niya yung pamilya niya, tapos na. Ayun, naglalaro kung ano-anong laro, wala siyang pakialam. Nag-iisip, nag-aaral ng kung ano-anong kalokohan, hindi niya namomonitor. So, yung pala, nag-aaral na ng paano bumarel, paano pumatay, may mga target na. Hindi niya alam yung laman ng text message ng kanyang anak. Di ba? Ngayon, pagka tayo ay lagpas na doon sa age na kung saan pinapakain, kumbaga 20, 21. Kung ano man ang gawin yan, medyo pinalaki mo na ng maayos hanggat kaya mo, pero paglabas na ng bahay, may sarili ng pamilya, may sarili ng bahay or edukasyon or whatever, responsible na, adult na, medyo iba ng pag-iisip natin. Pero habang yung mga 14 tsaka 15, hindi alam ng ama anong binabasa, anong laro, anong pinaplano. Kaya, ayun, pumatay. Tragedy. Pinlano na pala yun for months ang kanilang gagawain. At hindi alam ng tatay nila. That is the gap. At yung nanay, siguro, umaasa doon sa tatay. Ikaw ang tatay eh. Ikaw ang nanay eh. Diba, minsan may ganon, pasahan. Kasalanan mo yan, ikaw ang nanay eh. Hindi, ikaw tatay eh. Ayun. So, sino talaga may kasalanan? Di tatay. Kasi siya ang head. Kaya ginagalang siya, kaya hindi. Sa kanya yun. Kung meron dapat makulong, yung tatay yun. Kung meron dapat magbayad, yung tatay yun. Kasi pinabayaan niya yung kanyang minor de edad na anak na humawak ng barel at mamarel at pumatay. 3 ang namatay. There's the gap of moral integrity. Minsan, kaya may gap between father and son, between family, between all things. Kasi masyadong makasarili yung
man, yung tatay, yung dapat tumayo doon sa gap, makasarili. Kaya pati yung moralidad niya ay siya lang ang nag-e-enjoy. No? Meron akong kaibigan, ma-attend sa atin sa Riyadh. Ngayon, hindi na niya kasama ang pamilya niya na diskubre na siya ay bigamy. Sipin mo, umattend sa atin, 2 taon. Mga titinong mga tao, magandang pamilya. Mayaman, malakas kumita. Tinira nung tatay ang kanyang future. Kaya siya pumunta sa Saudi Arabia, iniwan yung pamilya rito, para buhayin yung kanyang anak with dignity. Yung pamilya niya with dignity. Anong ginawa niya? Kumuha siya ng ibang pamilya ron. 2 times. So, pagdating niya rito, alam na ng asawa, bigamy. O, ngayon, di sila magkasama. So, imbis na you stand in the gap, you destroy and widen the gap. Minsan hindi tayo hindi tayo nagkakaroon ng tama. Makasarili tayo. No? Tigilan na natin sa family, sabihin, blame. Sa'yo yan, akin to. Dapat tayo, united. Di ba? Kaya nga sinasabi ko lagi, account natin joint. Yung pagka ako'y tumatanggap, no, binibigyan ako ng allowance ni Brother Louie, diretso kay Luz yun. Oh. Hindi kailangan, pera ko yan tabi mo. Kailangan kumita ka ng pera mo. May ano ka naman may pension ka naman sa SS. Yun lang ang pera mo Ito, pera ko to. O yung rent sa bahay nyo, sa Quezon City, yan, kita mo yan. Yung kita ko, iba. Walang ganun. Napakalaking kalokohan yung mag-asawa kayo, hiwalay kayo ng account. Hiwalay kayo ng bank account, hindi kayo pwedeng mag-mix ng pera, kanya-kanya kayo. You are creating a gap sa inyong buhay na unnecessary. No? So, if your father, don't let gaps develop. And when it does, stand in the gap. And when it's already breached, repair the gap. Will the Lord find you faithful and standing in the gap? I hope matuto tayo. Ito ay sermon, ito ay mensahe, ito ay paalala. Nawa po mga kapatid, ay na-convict tayo ng Panginoon, ng Holy Spirit, para wag tayong maging kagaya ng mga magaganda na sana takbo ng buhay, malalaki na, paangat na sila rin mismo ang sumira ng sarili nila because they don't know how to stand in the gap. Let's pray.